Magandang hapon po. Salamat po sa 5. Magandang hapon po. Pwede ba pati mo yung katabi ng good afternoon? Pati yung nasa likuran, good afternoon. Hi ka naman dyan nasa harapan mo, hi. Hello. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. Amen. Sino pong handa na? Sabihin mo ulit sa katabi mo, partner. Makikinig ako. Huwag mo akong kakausapin. Okay? So, makinig po tayo mabuti. Ang title po na i-share ko po sa inyo ngayon ay No Longer I. In Tagalog, hindi na ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi na ako. Hindi na tungkol sa akin. Okay. Baka may bata pa po dyan, dali po natin sa children's room. Okay na? Sige, okay na. Start na tayo. Ako, sarili ko. Ang pinakamalungkot na buhay ay buhay na pinaikot mo sa'yo kahit hindi naman dapat. Salamat sa biyaya ng Diyos. Yung buhay na dati umiikot lang sa'yo, ngayon umiikot na kay Kristo. Alam niyo po, napakahirap pong mabuhay kung lahat na lang ng ginagawa mo ay para sa iyong sarili. Hindi ka magiging masaya. Marami na nag-try, hindi naman naging masaya. Kaya pag-usapan po natin ang verse pong ito. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. Sabi niyo nga po, pinako. Sinong pinako? Ikaw. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Napakaganda ng verse. Ang nagsasalita po ng verse pong ito ay si Apostle Paul. Ang sinasabihan niya po ay ang church ng Galatia. Sa pagkakataon ito, sinasabihan ay church ng Marikina. May ilang pong Jewish Christians or mga Hudyo. Pag sinabi pong mga Hudyo, sila po ay piniling lahi na nagtuturo sa mga hintil. Pag sinabi naman pong hintil, sila po ay hindi Hudyo. So, we are part ng hintil. Na dapat daw po ay sumunod sa batas ni Moises in order to be truly saved. Sinasabihan po ng mga Jewish Christian, ang mga hintil, na kailangan sundin lahat ng batas para ikaw ay mapunta sa langit or maligtas. Sino po dito ang hindi pa nagkakasala kahit kailan? Diba? Lahat naman tayo nagkasala, no? Kaya sa church pong ito, wala ditong nanguhusga. Amen? Wala ditong judgmental. Amen? Kasi lahat tayo ay nagkasala. Yung iba lang ay halata, yung iba hindi halata. Ano? Tingnan mo yung katabi mo, medyo hindi halata. Yeah. Hindi lang halata pero nagkasala pa rin yan. Okay? So, welcome po kayong lahat sa church. Basta hindi perfecto, pwede sa church. Amen? So, part po kayo yan. Pero si Paul po ay medyo nagising ang kanyang damdamin kasi ito pong mga Jewish Christian na ito ay nagsasabing, hindi, sumunod kayo sa batas. Kailangan mo sundin lahat. Kasi kung hindi mo masusunod, hindi ka pupunta langit, pa-impyerno ka. Yan. Pero pinagtanggol ni Paul. But Paul is defending the doctrine of justification by faith. Ibig sabihin po nito, salvation ay hindi galing sa pagsunod sa batas upang maging matuwid at tanggapin ng Diyos
Hindi. Kung ang mga turong naririnig nyo sa labas ay kailangan mo maging mabait para pumunta langit, hindi po yun. Pag sinabi sa labas o nakarinig ka ng word na kailangan mo sundin ang batas para pumunta ka langit, tumakbo ka na. Dahil hindi mo kaya masunod yun. Bakit po, pastor, hindi kaya masunod? Kasi naman, tumitig ka lang daw sa babae at nag-isip ng masama, kasalanan na. O sino ditong hindi pa nagkakasala? Tumingin pa lang, ha? Siya, pastor, pipikit na lang ako. Ang problema, pag pumikit, nag-iisip ka rin. So, nagkasala ka na naman. So, wala talaga makakasunod. Mahirap makasunod. So, therefore, pinagtanggol talaga ni Paul. Ang salvation ay hindi galing sa pagsunod sa batas upang maging matuwid at tanggapin ng Diyos. Hindi. Salvation is by grace through faith in Jesus. Sabi nyo nga po, salvation is by grace through faith in Jesus. So, ang kaligtasan ay matatagpuan mo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya sa Panginoong Jesus. Hindi church ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi JA1 Church. Hindi dahil ako member ako ni Pastor Don, siya ka. Hindi ka pupunta langit pag yun ang sinabi mo. No. You are saved by grace through faith in Jesus Christ. Not by works. Ito na, napakalinaw. Not by works of the law. Ito na. Hindi dahil sa pagsunod mo sa batas, maliligtas ka. Inexplain pa ito ni Paul. Galatians chapter 2 verse 21. I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Kung ang kaligtasan daw po ay sa pagsunod, sa utos, or sa batas, it means walang kwentang kamatayan ng Panginoong Yesus. Hindi na kailangan mamatay ang Panginoong Yesus kung pagsunod lang. Mawawalang halaga ang kamatayan ni Jesus kung sa pagsunod lang sa batas ang magiging way para maging matuwid ka. Hindi. Kasi nga, walang nakasunod sa batas. Wala kahit isa. Kahit ako, hindi ako nakasunod. Kahit yung katabi mo na napakabait na, hindi pa rin niya nakasunod perfectly. Hindi pa. Wala nakasunod kahit isa. Ito ay pinatunayan ng Romans 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ito na, ay walang taong na ituturing na ganap sa paningin niya. O, kita nyo na? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Alam nyo kung bakit may batas? Makikita lang natin na talagang walang perfect human. Kaya po, sabi mo sa katabi mo, welcome talaga ikaw sa church. Kasi ang welcome dito yung mga hindi perfect. Yung hindi nakasunod. Kaya you are blessed. You are blessed. Hindi ka itataboy dito. Tatanggapin ka pa. May problema ka? Punta sa church. Ikaw ang kailangan namin dito. May kulang ka? May kasalanan ka? Punta mo! Ikaw ang kailangan namin. Hindi namin dito kailangan ng tuwid na tuwid. Hindi. Ang kailangan namin dito ay makasalanan at yan ang hinahanap ng Diyos. Amen? Sabi mo sa tayo, partner, talagang ikaw na ang hinahanap talaga. Ikaw na talaga. Ito ang katotohanan. Listen. Walang sino man ang nakasunod sa batas. Wala ni isa, ha? Kaya't walang maituturing na matuwid. Wala. At kung di matuwid, hindi pwedeng makasama ng Diyos sa langit. Hindi. Kasi doon, pagpunta mo doon, lahat doon ay banal. Sabi nyo nga po, banal. Pag sinabi pong banal, walang kasalanan. Mali ang interpretation natin sa banal eh. Ang iba, ang tingin sa banal pag nakaputi. Pag naka-pure white, ang banal naman. Hindi po ganon. Pag sinabi pong banal, wala kahit kaunting sin. Kahit pa ikaw ay puro itim, pwede ka maging banal. Or puro pula. Hindi ito sa physical. So, ibig sabihin, pastor, dahil walang nakasunod, wala ni isang matuwid, lahat ay nagkasala. Sabi mo, hindi pwede pumunta sa langit nang hindi matuwid. Anong gagawin ko? Para pumunta doon. Hindi ko rin naman talaga masusunod lahat. Sasablay po ako.
James chapter 2 verse 10. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Talaga napakahirap na requirement. Ganito kahirap pumunta ng langit. Anong requirement? Pag daw lumabag sa isa, lumabag na sa lahat. Aray ko po. Pag nangupit ka ng 10, nagnakaw ka na, hindi ka napasa, lahat ng kasalanan nasa iyo na. Ganyan po ang requirement ng langit. Kahit isa lang nasablay, hindi ka pwedeng pumasok. Oh, sisilipin mo yung katabi mo. Mukhang nagkasala sa lahat ito. Kasi kahit daw isa, nagkasala na sa lahat. Ganyan na requirement ng langit. Kaya po pagpunta mo doon, wala doong kasalanan kahit konti. Wala kang kasalanan makitatagpuan sa langit kasi doon, holy. Sabi niyo po, holy. Lahat banal. Okay, diretso tayo. Ina-explain ko na mabuti ha, mamaya pupunta tayo sa punto natin. Ganyan katindi ang hinihinging requirement ng katuwiran. Wala ni isang kasalanan. Banal, malinis, walang dungis, karumihan. Grabe. Not 99.9%, sabi na safeguard. No, 100% walang kasalanan. Dapat malinis talaga. 100%. At kung may isa man na hindi nasunod, ay nagkasala na sa lahat. Ganyan katindi talaga ang hinihinging requirement. At ito ang sigurado, walang taong nakagawa at makagawa pa nito. Wala. Wala. Kahit pa ikaw ang pinakamabait na sa church na ito, hindi mo kaya makasunod. Kasi nga pag sumablay sa isa, sablay sa lahat eh. So therefore na tayo. Galatians 2:16. Makinig ka mabuti. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap. Yan na. Hindi talaga tanggap kasi nga may kasalanan. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Yan na. Ibig sabihin, wala talaga makakasunod sa kautusan. Sa batas. Kundi, praise God. Gusto ko yung mga word na kundi. Pag sinabing kundi, ibig sabihin, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa yan. May pag-asa pa. Kundi, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Paulit-ulit na. Bakit paulit-ulit? Gustong lilinawin. Hindi pa tapos. At hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Inulit-ulit. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. In short, anong bottom line? Pagbatas ang basis, sabi ng mga yung nagtuturo, yung Christian, sabi nila, pagbatas ang sinunod, hindi kayo tatanggapin. Kasi lahat magkakasala. Lahat sasablay. Lahat sasablay. Matik, sabi ni Paul. Kaya ang sinabi ni Paul, Church of Galatia, ito ang totoo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, sa Kanya lang, hindi sa pagsunod sa batas, ikaw ay aariing ganap. Katanggap-tanggap ka sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yun lang. Pastor, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi tungkol sa iyo. No longer I or no longer you. Hindi ito tungkol sa kabaitan mo. Hindi ito tungkol sa kalinisan mo. Hindi ito tungkol sa pagsunod mo. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol kay Jesus para maging matuwid ka. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesus at si Jesus lang, wala nang iba pa. Dahil hindi kaya ng tao ang makasunod sa kautusan perfectly at hindi rin pwedeng mabago ang requirement ng katuwiran, yun talaga requirement, 100%. Maniniwala na hindi sa pamamagitan ng kanyang sarili upang maging matuwid, kundi tanggapin si Jesus at si Jesus na ang magiging katuwiran mo sa Ama. Ang ibig sabihin ay ganito kasimple. Pagpunta mo ng, halimbawa, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nasa lupa ka pa. Nagkasala ka. Humingi ka ng tawad. Ano ang sasabihin ng Diyos Ama? Kristyano na nagkasala pa yun ha. O ano na sasabihin ng Panginoon Jesus? Nasa kanan ng Ama. Sabi ni Jesus, bayad na. Uy!
So sabi ni Jesus, bayad na. Tinanggap niya na ako, may nagbayad na ng kasalanan niya, bayad na. Sabi mo sa tabi mo, bayad na pala. Kung tatanggapin mo na si Jesus ang nagbayad ng lahat ng kasalanan, hindi religion na magdadala sa isa langit. Tanging ang Panginoon Hesus lamang, wala nang iba pa. At kung hindi mo siya inuuna sa pagkakataong ito, may sasabihin ako sa iyo, kapatid, habang ikaw ay buhay pa, ikaw ay maglingkod kay Lord. Sayang ang buhay. Huwag toong napaka-focus sa mundong ito. Ilang gang itatagal mo dito? 80 years? Sige na, hanggang 100. Pagpalagay na. Pagpalagay na hanggang 120. Ang tanong ko sa iyo, ay ano ang heaven? Ilang taon yon? Walang hanggan yon. Kaya kung ako ipapriority mo, ito talaga ang ipapriority mo. Amen? Okay, diretso tayo. Pastor, paano yun? Paano? Ganito ang prayer. Lord, alam ko pong ako ay makasalanan. O, hindi matuwid, di ba? Inamin na. Kaya ako ay tapat na humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagsuway sa kasalanan ko, Lord. Patawarin mo ako. Lord, nire-recognize ko po na wala akong magagawa para maging matuwid. Subalit naniniwala ako na lahat ng aking kasalanan ay binayaran na ng Panginoong Yesus. Nung siya ay nagkatawang tao, pinahirapan, pinutukan ng koronang tinik, nagbuhat ng krus, at ipinako at namatay sa muling niyang pagkabuhay, tapos na ang pagbabayad na yon. Dahil sa Kanya, aariin akong ganap. At dahil sa Kanya, ako ituturing ng Diyos na matuwid. Dahil sa Kanya. In short, ang katuwiran ko ay wala sa akin, kundi na kay Jesus na umiibig sa akin. Palapakan natin ang Panginoon. Ito na ang summary ng Bible. Sinasabi ko na sa iyo ang summary. From the beginning up to the end. Ito na. Sinasummarize ko na para hindi kayo magbasa ng buo. Pero kung gusto mo lang basahin, okay lang. Walang problema. Ang katuwiran ko ay wala sa akin. Hindi dahil sa akin kasi hindi ko ako makasunod eh. Kundi na kay Jesus na umiibig sa akin. Namatay si Jesus para sa akin. Namatay si Jesus na pako sa krus dahil sa akin. Namatay siya para iligtas ako. Kaya tinatanggap ko siya bilang aking tagapagligtas. Period. Wala nang iba pa. Okay, sana uunawaan, talagang magdidiwang ka. Kung naunawaan mo to, talagang magse-celebrate ka. Imagine mo, yung itsurang yan, dapat pang impyerno yan eh. Bakit? May kasalanan yan, di ba? Sabi ang requirement ng langit, walang kasalanan. Ang requirement ng hell, kahit may isang kasalanan, pwede doon. Oh. Sa langit, walang kasalanan. Sa hell, kahit isa lang, pwede ka doon. Okay, imagine mo, imagine mo talaga yung requirement, ang dali na requirement sa hell. Di ba? Kaya you are blessed. Why? Kung naiintindihan mo ito, pupunta ka ng langit ng walang kagawa-gawa. Wala kang dapat gawin. Just accept Jesus Christ. Tapos. Kaya kung meron kayong napuntahan na church na sinabing may gagawin ka, tumakbo ka na talaga. Kasi hindi mo talaga kaya makasunod. Hindi mo kaya. Ang Diyos nagawa ng paraan para sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang bottom line, si Jesus ang nasa atin at siya ang nakikita sa atin. Therefore, matuwid ka sa paningin ng Diyos, bayad na lahat ng iyong kasalanan. Kaya kung nagkakasala ka pa kapatid, hindi na ikaw yan. Bakit? Bayad na. Ito namang anak kong ito, chicks ng chicks pa, bayad na. Ito namang anak kong ito, pasyat-syat pa, bayad na. Ito namang anak kong ito, kung ano pang ginagawa, ay bayad na. Para kang nagtatampisaw sa kasalanan, na alam mo naman ang pinagtatampisawan mo'y nilinis na. Imagine. Kaya kung naiintindihan mo na lahat ng kasalanan mo'y bayad na, anong gagawin mo ngayon? Bilang ganti sa Panginoon, kikilos ka na tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. By God's grace, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo magbago. Dahil nasa iyo ng Panginoong Yesus, time to time makikita mo may pagbabago sa iyo. Hindi mo kailangan pilitin. Dahil, mamaya makikita nyo. Dahil ang Panginoong Yesus na ang nagligtas sa iyo, hindi ito tungkol sa iyo. Then,
ang buhay ay hindi na tungkol sa'yo. Ito ay tungkol sa nagligtas sa'yo, walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya sasabihin mo naman, ito ang sunod mo sasabihin, hindi na ako, kundi si Jesus sa buhay ko. Yan na! O sige, palapakan mo ulit si Lord. Tapatan na. Hindi masayang mabuhay sa mundo. May iwanan dito. Merong pinagsasabay kayo. Meron ditong kakulangan. Meron ditong kagipitan. Meron ditong hirap. Meron ditong sakit. Meron ditong kaliligo mo lang, pawisan ka na. Imagine mo itong earth na ito na mahal mo. Hello? Huwag itong ang saya sa mundong ito. May mas maganda nakahanda sa'yo doon. Kaya kung ako sa'yo, unahin mo na ang Diyos ngayon. Kasi pagpunta mo doon, yung lahat ng iniisip mo, wala doon. Wala ka nang isipin doon. Amen? Ay, nako, maging matalino ka, kapatid. Sabi mo sa tabi mo, maging matalino ka. Hindi kung ano-anong ginagawa. Sayang-saya na sa ginagawang yan. Wala namang kadating-dating. Okay. So, kapag tinanggap mo ng Panginoon sa totoo sa buhay mo, ito mangyayari sa'yo. From unbeliever, hindi ka naniniwala, yung iba hindi naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa ginawa ng Panginoon Jesus. Pero dahil narinig mo na ang katuroang ito, maniniwala ka na. From unbeliever to believer of Jesus Christ. Sino ditong masasabi niya sa sarili niya na sa biyaya ng Diyos, medyo naiintindihan niya na. Praise God. From non-Christian, sabi niya, Christian naman ako sa salita. Pati nung ako'y binigyagan, di ako'y Kristiyano na. Hindi ito tungkol sa ganung gawain. Ang tunay na Kristiyano, biyaya ng Diyos, alam niya sa sarili niya kung sino magliligtas sa Kanya. Pag sinabi mo, Kristiyano ka ba? Oo, bakit? Basta Kristiyano ako. Nasimba ko sa hindi Kristiyano ako. Hindi. Hindi ganun yung Kristiyano. Ang Kristiyano, yun talagang tinanggap ang Panginoong Jesus at alam niya kung paano pupunta ng langit. Yan ang tunay na Kristiyano. So dahil tunay ka na Kristiyano, from self-centered to Christ-centered. Uy! Magbabago ng focus hindi na sarili. So ang tanong, ito pag-uusapan, introduction po yun, introduction. So what happens when you become Christian? Okay, what happened? Pag ito nangyari na sa'yo, ibig sabihin, Christian ka na nga. Pag hindi pa ito nangyayari sa'yo, ito yung mangyayari sa'yo. Okay? Basa Galatians 2:20. Dito, ito lang pag-usapan natin verse hanggang mamaya. Basa, 1, 2, 3, go! Oops! Ganyan lang muna, isa-isa. Baka hindi maintindihan. Pastor, ano pong ibig sabihin ng I have been crucified with Christ? Hindi naman ako nabuhay 2,000 years ago. Hindi naman ako pinakong kasama niya, siya lamang. Ano po ibig sabihin ng I have been crucified with Christ? Yan. Sige, number 1. Our old life is gone. Pakita, number 1. Go. Yan. Yan ang una pong mangyayari sa'yo kung tunay ka naging Kristiyano. Your old life is gone. Yung ikaw ay dating magsasabong, pusham, tris. Ganyan ka doon. Dahil, yan yung old life mo, yung old life na yan, nawala na. Amen? Kung ang old life mo noon, ikaw ay laging laseng. Ngayon, wala na yun. Hindi na ikaw yun. Kasi nga yung old life mo, wala na. When we accept Christ, our old sinful nature is put to death. Namatay na. Yung dating ikaw. Kung dati ikaw ay sugal ng sugal, wala na yun. Hindi na ikaw yun pag tinanggap ang Panginoong Jesus. Kung noon ikaw ay bondage to sin, kung ano nung kasalanan ginagawa mo, hindi na ngayon. Meron kang broken identity, hindi na ngayon. Yun ay tapos na, lumipas na yon. Ikaw ay lagi na lang may guilt and condemnation, nakaraan na yon, tapos na yon.
yung dating ikaw ay patay na. Kakilabot. No, ibig sabihin ng pastor, ibig sabihin nun, yung dating sinful nature, yung dating ikaw na patuloy na nagkakasala, yung parang wala ka dating sa iyong kasalanan. Pansinin mo, nung naging Kristiyano ka, bawat gawa ng kasalanan, anong ramdam mo? Sumablay na naman. Gayo. Alam mo yung feeling? Bakit? Kasi nga, patay na yung dating yun, binabalikan mo pa, binubuhay mo pa eh. Patay na nga. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong bubuhayin. Pagpatay na. Your old life is gone. Wala na yon. Yung gustong-gusto mo noon na hindi tama lahat ay nawala na. Oo, sabi niya nga. Ayaw niyo maniniwala eh. This doesn't mean we never sin again, ha? Ibig sabihin, sabi naman isa, the old life is gone. Ibig sabihin nun, hindi na ako babalik sa pagkakasa. No! This doesn't mean we never sin again. But sin no longer controls us. Hindi na ikaw kontrolado ng kasalanan. Pag sabi mong tumigil, titigil ka, kaya mo na. Hindi yung, Pastor, nadala lang po ako eh. Nadala po yung kamay ko sa bote eh. Yun po eh, wala po akong nagawa. Ikaw naman masyado kang kontrol ng kasalanan. Ay, niyaya po kasi ako ng barkada ko, party-party daw po eh. Pasensya na ka, Pastor, nadala lang. Iba yun. Hindi yun ang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano, lumalaban. May control ka. Pag sinabi, pare, shot! Hindi na pare. Nasa akin ang control. Yun ang Kristiyano, hindi yung, sige, palapakan mo si Lord. You know what I mean? You know what I mean? Kapag nasa iyong control para gawin or hindi gawin ang kasalanan, kumikilos ng Panginoon sa buhay mo. May ginagawa na si Lord sa loob. Amen. Okay, maganda to. Ito yung sinasabi ng Romans 6 verse 6. We know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Ibig sabihin, ipinako na ikaw at lahat ng kasalanan mo sa krus. Wala lang ditong krus. May krus ba dito? Wala. Okay. Pinako ng lahat. Lahat ng kasalanan mo, ipinako ng lahat. Patay na. In short, patay na. Kaya kung bumabalik ka pa sa kasalanan, wag mo nang buhayin pa, kapatid. Okay? So, ikaw na may control. We are no longer slaves of sin. Magandang balita yan. Ibig sabihin, kung noon, alipin ka ng kasalanan, tanongin mo kaya katabi mo, tumigil na ba yan sa kasalanan niya? Yung paulit-ulit. Pastor, vape lang naman. Hindi naman masama ito. Ano, kaya mo ba itigil? Dahil kung hindi mo kaya itigil, wala kang kontrol. Alipin ka ng kasalanan. Oo. Basta kaya mong itigil, hindi ka alipin yan. Pero pag hindi mo na kayang itigil, talagang sobrang kang alipin yan. Yan. Sige po. Papasokin niyo po ang bata. Yan. Thank you. Basta hindi mo na control at ikaw na ang control ng kasalanan, alipin ka niyan. O ano ba kumokontrol sa'yo ngayon? Yung talaga hindi mo kayang pigilan sarili mo. Pastor, hindi ko kayang pigilan puso kong tumibok. Saan? Sa 3. Aba naman. Sobra ka naman. Pigilan mo sarili mo. Kasalanan yan. Tama na ang isa para walang dalawang masaktan. Ginusto mo yan. Pastor, hindi ko kaya kontrolin. Kristiyano ka na, kaya mo yan. Kaya mo yan. May nagtanong, Pastor, paano malalaman na tunay ka ng Kristiyano? Ito sagot, una, ayaw mo nang magkasala. Ayaw mo nang alipin ka ng kasalanan. Kapag gagawa ka ng kasalanan, ang bigat-bigat sa'yo. Kapag nakagawa ng kasalanan, ang lungkot-lungkot mo. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, para bang
Hindi ka mapakali. A-attend ka sa church, para ka nahihiya. Ikaw ang closing prayer. Pastor, wag ka. Ayoko, Pastor. Hindi ako deserving mag-pray. Bakit ka na napakiramdam? Kasi alam mo na eh, nagkasala ka eh. Nagkasala ka. Noong hindi ka pa Kristiyano, ang dating ikaw, okay lang kahit ano. Tama po ba? Okay lang kahit ano. Noong hindi ka pa Kristiyano, okay lang kahit ano. You do it, you do that. Sarili ko to, wala makakapigil. Pakialam niyo sarili niyo. Ganyan ang mga pananaw mo sa buhay. Pero nung naging Kristiyano ka, iba na ang labanan. Gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Hindi na ito tungkol sa'yo. Ito'y tungkol sa nagligtas sa'yo. Kaya sasabihin mo, gusto ko, sundin ka, Panginoon. Ang hirap. Labanan ang kasalanan. Hindi mo talaga lalabanan. Lord, pwede bang unti-unti lang? Yung, alam mo yon, kung dati araw-araw, pwede bang twice a week? O ano? Hindi. Ang sabi dito, patayin mo ang dating ikaw. Kill it. Ipako mo sa krus. Bigyan ko illustration. Sino may alam ng caterpillar? Ano po yung Tagalog sa caterpillar? Alam nyo nga, no? Ano yun? Pagpalagay na uod. Yan, uod. Talagang alam nyo caterpillar? Oo. Ano yung Tagalog? Okay, uod. Okay. Para tong caterpillar turning into butterfly. O, alam niyo ang butterfly? Anong Tagalog sa butterfly? Paro-paro, G. Okay. Para ganun yun. Yung caterpillar is the old you. Old self. Yung butterfly is the new you. Okay? From caterpillar to butterfly. Yung old self mo, noon, ikaw ay caterpillar. Pero nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging butterfly. It's not just a better caterpillar. Yung para sabi, ay, caterpillar ako. Old self. Tapos nung nakakilala ko sa Panginoong Yesus, naging better caterpillar na lang ako. Hindi. Nung nakakilala ko sa Panginoong Yesus, naging butterfly ka. It's a new creation. Sabi nyo ka po, new creation. Yung old self, caterpillar, isa kang uod noon. Sabi nyo nga po, uod. Nung nakilala mo si Jesus, na ang buhay ay hindi na tungkol sa'yo, kundi tungkol sa nagligtas sa'yo, binigyan kanya ng bagong buhay. From old life to new life. Hindi ka caterpillar. Paru-paro ka na. Butterfly ka na. Kaya kung namumuhay ka pa rin bilang uod ka talaga. Huwag ka mabuhay na uod. Niligtas ka na, butterfly ka na. Hindi po, better uod ako. Mabilis na uod. Hindi. Kasi kung nakakasala ka pa, patuloy ka sa pagkakasala, bumabalik ka sa pagka-uod. Wala pa akong nakitang butterfly na naging uod. Wala pa. Pero uod to butterfly, meron. Kaya huwag ka magpanggap na uod kung butterfly ka na. Kailangan hindi ka na kontrol ng kasalanan. Hindi na. Ikaw ay as in bago ka na. Kaya kung ano mang old self mo noon, huwag kang kumilos na uod kung paru-paro ka na. Binago ka na, iba ka na. Amen? Kaya kalimutan mo na ang dating ikaw. Sige, palapakan muli si Lord. Kalimutan mo na yon. Lalo na pagtagumpayan mo na ng isang araw, baka pwede mo ituloy-tuloy na. Sabi mo nung una, grabe. Kailangan control ko ng kasalanan. Nakalampas ka lang one day. Woo! Tagumpay! Kinabukasan na ulit-ulit. Hindi. Isipin mo, butterfly ka na. Iba ka nang nilalang. Ayaw mo nang gawin yung mga dati mong ginagawa kasi ang buhay ay hindi na tungkol sa'yo. Hindi na tungkol sa'yo. Old life is gone. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Punta tayo sa bago. Galatians 2:20. Basa uli. Galatians 2:20. 1, 2, 3, go! Okay, ganda. Number 2, our new life is Christ's life. Eto na. Dahil binago ka ng Diyos, may bago ka ng buhay. At ang buhay na yon ay iikot na kay Kristo.
Yung old life mo is your life. Totoo yan. Pero yung new life mo, Christ life. Colossians 3 verse 4. When Christ, who is your life? Oh! Hindi, napaka-personal, no? When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Pasok po kayo. When Christ, who is your life, kung noon nabubuhay ka para sa sarili mo, ngayon iba na. Iba na ang labanan. Lagi nang kasama si Lord sa desisyon mo. Anong desisyon? Malulugod ba si Lord pag ginawa ko ito? Masasayahan ba si Lord pag ginawa ko ito? Pag ginawa ko ba ito sa kapwa ko, mapapangiti ko ang Diyos? Ganyan ang mga decision making, kakaiba na. Dumating ka na ba sa puntong ganyan? Yung matutuwa ba si Lord pag ginawa ko ito? O matutuwa ba si ako pag ginawa ko ito? Matutuwa kaya si ako pag ginawa ko ito? Masaya ka ito. Eh, ang tanong, matutuwa kaya si Lord sa ginawa mo? Yun lang. Ako lang masaya, si Lord hindi. Noon yun. Pero sabi dito, bago ka nang nilalang. Iba ka na kesa dati. In short, yung ginagawa mo noon na masaya ka, hindi ka na masaya ngayon. Bakit? Kasi napapalungkot mo na ang Diyos sa ginagawa mo. Okay? The Christian life is not you trying to imitate Jesus. Okay. Binawin ko to. Sabi nung iba, ako yung naging Kristiyano, ang aking objective, makamukha ng Panginoong Yesus. Sino nakarinig na nun? Makamukha si Jesus. Okay. Praise God. Maganda naman yun. Pero itaas mo ang level. Pastor, paano ko itataas yung level nun? Ito yon. It is Jesus living His life through you. Ibig sabihin, kakaiba na to. Hindi mo ini-imitate, tinitingnan si Jesus. Ganito na ang labanan. Si Jesus ay nasa akin. At kapag ginawa ko ito, parang ginawa na rin ni Jesus. Matindi ito. Si Jesus nasa akin. Di ba nung tinanggap mo si Jesus, nasa si Jesus? Nasa iyo, nasa puso mo. Kaya kung gagawa ka ng isang bagay, kapatid, kasama mo si Jesus. Aray ko po. Ibig sabihin, nasyat din si Jesus. Kasama mo no? Pag ginawa ko ito, nagmura din si Jesus. Kakakilabot. Parang hindi na bagay. Alam mo, mababago talaga ang sistema mo. Mababago talaga. Si Jesus nasa iyo mismo. Ayaw mo nang magkasala dahil si Jesus na ang king ng buhay mo o hari ng buhay mo. Siya na ang masusunod, hindi na ikaw. Noon, ikaw ang hari. Ngayon, si Jesus na. Di ba, pag hari siya nasusunod? Kaya kailangan si Jesus ang hari ng buhay mo. Sino nakakita po ng gloves? Yung gloves, yung sinusot sa kamay? Okay. Nakakita na po ba kayo ng gloves? Okay. Imagine may gloves akong hawak. Yan ha? Ito yung gloves. Itong gloves na to, kung sino-sinong gumamit nito. Ginamit diyan, ginamit dito, panghawak ng mainit, panghawak ng nagmumotorsiklo, panghawak ng doktor. May dugo. Ikaw ay nagamit kung saan-saan gloves. Alam mo, ikaw ang gloves kung sino-sinong gumamit sa'yo. Hello? Ang dami gumagamit sa'yo. Kala mo yun ang tama, kala mo ito ang masaya, pero sa totoo lang, ginagamit ka lang pala. Ikaw ang gloves na ginagamit na kung sino-sino. Starting now, yung gloves na yon, isuot mo sa kamay. At yung kamay na yon, hayaan mo siya ang magpatakbo ng buhay mo. We are the gloves. Christ is the hand. Hindi kikilos ang glove nang wala yung kamay. Hindi ka nalang glove. Ikaw ay glove na ginagamit ni Jesus Christ. At hindi ginagamit kung kani-kanino, kung saan-saan, ginagamit ka sa purpose ng Diyos ng buhay mo. At least nagagamit ka sa tama. Hindi kung sino-sino gumagamit sa'yo. Huwag ka nang papayag. Ipagamit mo sa karapat-dapat gumamit ng gloves. Amen? Alam niyo yung glove, kapag walang nariyan lang, halimbawa nakapatong lang,
Anong mangyayari sa gloves? Wala, hindi kikilos yan, diba? Hindi yan gagalaw. Totoo yan. Wala kang buhay kapag wala kang kamay. Tama? Yung gloves na yan, walang buhay pag walang kamay. Wala talaga. Hayaan mo na yung gloves na yan, papasukin si Lord sa buhay mo para magamit yan at maging kagamit-gamit. Amen? Wala kang buhay kapag walang kamay. Hayaan mo na ang bago mong buhay ay si Kristo ang umalalay. Hayaan mo na ang buhay mong bago ay si Kristo ang magpatakbo. Magpagamit sa karapat-dapat gumamit sa'yo. Alam mo, napakadaling humila ng mundong ito. Huwag kang magpadala. Pinasuot mo naman ang gloves ko kani-kanino. Ipagamit mo kay Jesus. At habang nagpapagamit ka sa Panginoong Yesus, tinanggap mo ang Panginoong Yesus na totoo sa buhay mo, God give us a new heart and a new spirit. Wow! Bagong puso at bagong espiritu. Pastor, ano po yung pag sinabing binigyan ka ni Lord ng bagong puso? Pag sinabing binigyan ka ni Lord ng bagong puso, ibig sabihin nun, hindi na kung ano-anong minamahal mo, kung sino-sino. Bagong puso na yan, oh. Iba na tinitibok ng puso mo. Kung noon na tinitibok ng puso mo'y milk tea. Ang tinitibok ng puso mo'y siya. Ang tinitibok ng puso mo ay Sanji. Ang tinitibok ng puso mo'y Gotobab. At kung ano-ano pa. Dahil binigyan ka ni Lord ng bagong puso, ang tinitibok lang yan ay walang iba kundi si Lord. Amen? Ezekiel 36 verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Woo! At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Woo! Ang sarap, ang saya. Aking aalisin ang batong puso. Woo! Pag sinabing aalisin ang batong puso, ibig sabihin, yung mga hindi mo minamahal, dahil pinalitan ng puso mo, kaya mo nang mahalin. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, may laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Wow! Talagang si Lord ay nasa iyo talaga. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Oh, imagine. Si Lord na masusunod. Kasi sasabihin ni Lord kung anong mga dapat mong lakaran. Kung saan sa ka lumalakad. Kaya ka lagi naiyak. Kaya lagi kang nalulungkot. Kung saan sa ka pumupunta. Sa kadilim-diliman, kasulok-sulukan at kalamok-lamok ang bahagi ng mundong ito. Pumunta ka sa liwanag, kapatid. Ilalagay ka ng bagong espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo. Yan! Praise God! Magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ayun na. Ibig sabihin, mas madali nang sumunod kapag nasa iyo na si Jesus. Bakit? Kasi magiging maingat na kayo. Lagi mo tatanungin, si Lord ba'y magiging masaya kapag ginawa ko ito? Dahil kung hindi, wag na lang. Si Lord ba'y magiging masaya kapag tinuloy ko pa itong relasyong ito na hindi tama? Wag na lang. Hindi magiging masaya si Lord. Itutuloy ko ba itong ubusin? Itong asukal na ito? Hindi na tama. Ito bang kanin na ito? Matutuwa kaya si Lord pag inubos itong kanin na ito? Glutonin na ito. Hindi matutuwa si Lord. Kasi tahanan ng turbal ng Espiritu, wag na lang. Magiging maingat ka na. Hindi ka na basta-basta sasama. Friend, labas naman tayo sa pupunta. Alam mo na kung saan yung dating tagpuan. Diyan ka na naman, old self na naman yan. Tatanungin mo, matutuwa ba si Lord pag sumama ka na ulit doon? Kaya kung meron ng tao na naglalapit sa'yo kay Lord, pasalamatan mo talaga yan. Bakit mahal na mahal ka niyan? Mahal na mahal ka niyan. Ayaw ka niyan sa ano? Doon. Sa madali ang requirement. Yung hell. Gusto ka niya sa heaven. Di ba? Therefore, itong Ezekiel 36 and 37 na ito ay verse na nagsasabing, or 26 to 27, ito ay nagsasabing, hindi na talaga ikaw ang nabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na para talaga kay Lord.
No longer you, hindi na ikaw, kundi si Lord sa buhay mo. Hindi na talaga ikaw. At yung ikaw, hindi ka ni rin yung ikaw. Hindi ka rin binagong ikaw. Hindi. Hindi ka inayos na ikaw. Hindi rin. Hindi ikaw yung ni-repair na ikaw. Hindi kayo ni-repair. Ikaw ay brand new. Sabihin mo, brand new. Hindi ka customize. Yung nalagyan ka lang kung ano-ano. Pinaganda ka lang. Hindi. Hindi ka customize. Ikaw talaga yung bagong ikaw. Kaya, huwag ka na mamuhay sa dating ikaw. Kasi itong tinanggap mo, Panginoong Hesus, may bago ka ng pagkatao. Iba ka na kaysa dati. Hindi na ikaw yung may mga alias. Yan, si Tamad. Yan, si Kupad. Yan, si Arte. Yan, si... kung ano man. Iba ka na. Ikaw yung si... mahal na mahal si Lord. Yun. Yan yung masipag. Yun. Yan yung kung makinig talagang ng word. Nagme-memorize pa yan. Ikaw na yun. Ikaw yung may masayang buhay. Binago na talaga. New life in Christ talaga. Amen? So now, tuloy tayo. Galatians 2:20. The life I now live in the body, I live by faith. Yan. Number 3. Our new life is powered by faith. Noon, you are powered by what? Name it. Powered by money. Basta may money, naroon ako. No. Your new life is powered by faith. The life I now live in the body, it means, yes, you are still in physical alive, but spiritually transformed. Your daily life is a new kind of existence. Anong ibig sabihin? Ang buhay mo nakadepende na kay Lord. By faith. Iba ng Kristiyano ka. Kapag may sakit, hindi agad gamot. Hello. Sino dito yung nung naging Kristiyano ka, hindi agad gamot kapag may sakit? Kundi prayer. Kakaiba ito, May sakit. Hindi, pagpe-pray ko yan. Gagaling yan. O, di ba? Bakit? Nananampalataya ka na ngayon, iba na. O, halimbawa, may naniningil ng kuryente tubig. Meralco at Manila Water. Ano sasabihin mo? Wala pang bayad pa. God will provide. Di kayo pananampalataya. Nagbago ng pananaw mo. Hindi ka naaasa kung saan man. Because Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Without faith. Sino dito nananampalataya? Sino dito nananampalataya na iaangat pa ni Lord ang kanyang buhay? Thank you. Praise. Thank you, Jan. Sino? Hello. Sino na nananampalatayang magkakaroon to ng tunog? Praise God. Okay na? Ayan. Okay. Nawawala. Wala. Bumibitaw siya. Hello. Praise God. Ba, yan, okay na yata. Okay na. Huwag kang bibitaw Bago ka na. Kailangan na ng bago. Hello. Nawawala nga. Pananampalataya. Simula po na naging Kristiyano ka, ito ng puhunan mo, pananampalataya. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, lagi mo nang ikinukunik kay God. Lagi ka na nag-expect ng mabuting bagay kay God. Kasi, ikaw ay powered by faith. Kaya sabi sa verse, without faith, it is impossible to please God. Nagbago na. Noon, pag humihiling ka kay Lord, anong ginagawa mo? Nagpe-pray ka kay Lord, di ba? Para kang nagmamakaawa. Lord naman. Nung nagsisimula ka, di ba? Pag nag-church ka lang, kapag may problema ka, luluhod ka pang ganyan, Panginoon, bigyan mo naman ako nito. Akala mo makukuha si Lord sa awa? No. Makukuha si Lord sa pananampalataya. By faith. Kaya kumikilos ka sa faith. Kaya marami dito nagtatanim. Bakit? Nananampalataya. Marami dito nagpe-pray. Bakit? Nananampalataya. May gagawin si Lord. So faith means saying, Lord,
I can, but you can. Wow! Hindi ko kaya, Lord. Pero kaya mo. Lord, ang tagal-tagal ko lang nag-e-exam. Hindi ako makapasa. Hindi ko kaya, Lord. Pero nananampalataya kung kaya mo. Lord, ang tagal-tagal ko na nag-a-apply ng trabaho. Hindi pa rin ako magkatrabaho. Graduate naman ako ng college, bachelor degree, 4-year course. Hindi ako makakatrabaho. Pero dahil naging Kristiyano ka na, nananampalataya ko, Lord. Pag tinanggap ako, manager agad. Bakit? Nananampalataya. Amen? Ito ang journey na punong-puno ng pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka mawawala ng pag-asa kasi kilala mo si Lord. Sabi ng isa, Pastor, ako po, naunawaan ko po yung sinasabi niyo po. Nung simula pa hanggang kanina, sabi niyo po, magkakaroon ng katuwiran, kailangan ko si Jesus kasi wala nakasunod sa batas. I-recognize ko na siya nagbayad ng lahat ng aking kasalanan. Praise God. Ito'y hindi tungkol sa akin, ito'y tungkol sa Kanya. Praise God. Kaya nagdesisyon ako na tanggapin si Jesus as Lord, God, and Savior. Praise God. Kailangan yung faith ay buong-buo sa Kanya, nananampalataya. Praise God. Pero, ito, makinig ka naman. Nagdesisyon ka, nung tinanggap mo si Jesus. This is about ongoing trust, not a one-time decision. Okay, tinanggap ko na si Jesus. Nasa ako na Sunday? Wala. Ha? Nangyari sa'yo. Tinanggap ko na si Jesus. Ano ginagawa mo ngayon? Wala lang. Happy-happy. Hindi pwedeng ganon. Ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus ay, sabi niyo, ongoing. Dire-diretso. Sabi nung isa, pag naligtas daw, ay iligtas na forever. Hindi Over grace ka Hindi. Kaya nga sabi, ang manatili hanggang sa huli, siya lang ang maliligtas. Kaya dapat nanatili ka, kapatid. Ang gasolina mo bilang Kristiyano para tumakbo ay pananampalataya. Kaya, sino dito nagmumotor, ilang beses kang nagagasolina? Lalo na pag mga Grab, malamang araw-araw. Yun din po pagiging Kristiyano. Dapat nagagasolina ng pananampalataya araw-araw. Mapa-unleaded, mapa-premium. Mamili ka na sa dalawa. O pagsamahin mo kaya, hindi tatakbo yan. Kaka-problema. Okay. Kailangan punong-puno ka ng gasolina. Bakit? Kasi kailangan mong makarinig ng Word of God always. Kapag nakakarinig ka ng Word, mamaya nananampalataya ka na. Because ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita. Lalo yung mga testimony, nakakaboost talaga yan. So, para makarinig ka ng salita, you need a church. Sino dito ang may church siya? Parang wala pa yata. Sino dito yung may dati ka talagang church? Christian church, nasa kamay? Yon, praise God. O, ang tanong, ano nangyari naman sa iyo? Ba't ka naman huminto? Ba't ka naman tumigil? Pero may good news ako sa iyo. Ito na pagkakataon mo para bumawi. Ito na pagkakataon mo. Sa totoo lang, tapatan. Kailangan mo talaga ng church. Kasi pag wala kang church, may kung sino-sino mag-feed sa'yo sa labas. Kung may kung sino-sino mag-aalaga sa'yo, kailangan mo ng church para makapaglingkod ka ng tama. Makarinig ng word para makapanampalataya. Kailangan mo ng church na magpapaalala sa'yo. Kailangan mo ng church para maging charging place mo. Papalitan ko ng church, charging place. Okay? Charging place. Dito ka magcha-charge. Ang tanong, saan ka ba nagcha-charge? Sa church nagcha-charge. Pag nag-church ka ng Sunday, Monday, may panlaban ka na. Tapos nalulobat ka pagdating ng Saturday. Pagdating ng Sunday, papapull charge ka na ulit. Pagdating ng Monday, labanan na ulit. So, kailangan mo ng church para ma-empower ka. Kailangan mo ng church para makarinig ka ng word. Kailangan mo ng church, kailangan mo talaga ng church. At ang church na pupuntahan mo, dapat sigurado ka na ang center ay si Jesus. Church na tumatanggap sa lahat, pero hindi sa kasalanan. Magkaiba yun Ay, punta ko doon sa church, tanggap ako doon. No! Tanggap ka! Tanggap kita kung sino ka. Biyaya ni Lord.
Pero nananampalataya ako, yung kasalanan hindi mananatili sa'yo. Because the old has gone, the new has come. Amen? Babaguhin ka ng Diyos. Hanggang saan ka naman ganyan? Ay baka pag tatawagin na ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, magbabago rin yung desisyon mo. Pag naroon na sa point, ang tawag ko yun nasa point ka na, it is between you and God. Naku, sasabihin ko sa iyo, ano mang mga pananaw mo sa buhay, babaguhin mo yan. Hindi mababago ang standard ng Diyos. Never. Kaya church, kailangan mo ng church na makangalaga sa iyo spiritually. Sa lahat ng narito, again, welcome home. Ito na ang church na kailangan mo. Welcome sa pansamantalang bahay mo. Oh. Dahil ang tunay na tahanan natin ay pinaprepare ni Jesus sa kalangitan. Welcome to your temporary home. Oh, hindi na lang welcome home, no? Welcome to your temporary home. Dito, by God's grace, mas mai-inlove ka kay Lord. Amen? Hindi ka mai-inlove, hindi kami magpapakilala ng bagong relihiyon dito, hindi. Tutulungan ka namin na makakilala ang Panginoong Yesus at malaman ang dapat mong malaman na nakasulat sa Bible mismo. Kaya nga po ang tawag nila Bible. B-I-B-L-E. Basic Instruction Before Leaving Earth. Oh, di ba? So bago ka lumisan sa mundong ito, may sasabihin dapat sa iyong instruction. Kailangan mong marinig yun bago ka lumisan sa mundong ito. Kaya ito lang pagkakataon para marinig mo yung lahat. Amen? Linggo-linggo maririnig mo talaga yun. Yung basic instruction. Gusto nyo ulitin, no? Basic instruction before leaving earth. Okay? So bago ka lumisan sa mundong ito, kailangan marinig mo muna yung mga basic instructions. So madami yun. Madami. And lastly, Galatians 2:20 again. Last 1, 2, 3, basa. Go. In the Son of God. Yon. So number 4, our new life is motivated by love. Pastor, may nagmahal sa akin. Hanggang ngayon, nagmamahal pa din. Wow, praise God. Pero, lahat na nagmahal dito sa lupa ay may katapusan. Lahat. The Son of God, ibalik mo yung verse. In the Son of God, sino ang Son of God? Si Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Si Jesus Christ lang ang magmamahal sa iyo sa lupa hanggang sa langit. Pili. Oh, di ba? Amazing! At alam nyo, na-amaze ako kay Paul. Anong sabi ni Paul? Who loved me. Grabe, napaka-personal na naman. Sino may alam ng John 3:16? Ano ang John 3:16? Those whoever believes in Him shall not perish, shall have everlasting life. Anong una? For God so loved the... hindi ginamit ni Paul yon. Anong ginamit ni Paul? Who loved me. Not the word. Personal. Ako mismo ang minahal niya. Oh, grabe yun. Hindi niya kinote ang John 3:16. Pinirasonal niya talaga. Who loved me and gave Himself for me. Jesus' sacrifice is personal. Hindi siya namatay para sa lahat. Sa totoo lang, tatapatin ko na po kayo. Dahil nag-aral po ako ng Bible, sa totoo lang, hindi po talaga lahat ibaliligtas. That's the reality. Hindi lahat pupuntang langit. Talaga, Pastor? May pupunta impyerno? Yes, meron. Kasama dun si Satan. Sabi ng iba, ano yung papahirapan po ako ni Satanas? Mali po, hindi po biblical yun ha. Ang biblical ay ito. Kasama si Satan sa pahihirapan. Ano? Yung sasabi, papalitan ko si Satan sa impyerno, yung mga mayayabang pa ganyan. Nakakilabot na sinasabi, no? Pero sa totoo lang, kasama si Satan sa papahirapan, kasama ng mga taong hindi tinanggap si Jesus. Pareha silang dalawa. Ganyan katindi. Pero, habang may pagkakataon pa, nagpipreach po kami. Kung sino-sino, mga A-group leader, nagpipreach ako saan-saan, nag-share ng gospel, makinig kayo sa kanila. Bakit? Mahalaga ang buhay mo mismo sa Panginoon. Lods, mahal ka ni Lord personally.
Darwell, mahal ka ni Lord personally. Di ba? Dayan, mahal ka ni Lord personally. Ganyang katindi ang pagtanggap ni Paul sa word. Personal. Hindi niya nilalahat. Lord, mahal mo ako personal. Pag ganyan nalaman mo, talaga magbabago ka naman talaga eh. Magbabago ka pag nare-reveal sa'yo ang pagmamahal ni Lord. Sa buong buhay niya, ito nag-motivate kay Paul na maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagkamatay. Nang dire-diretso. Ano yon? Mahal ako ni Lord, namatay pa siya para sa akin. Period. Sapat na yon. Kung may mga issue sa church, hindi ko yan titignan. Bakit? Mahal ako ni Lord at namatay siya para sa akin. Tapos, tuloy-tuloy ako hanggang dulo. Kasi alam ko namang hindi perfect ang mga tao sa paligid ko. Ito ang aking motivation. I am motivated by love. Ano, grabe, Lord. Grabe si Paul. Ramdam niya ang pag-ibig ng Diyos. Sino dito ramdam na pinipersonal siya ni Lord sa pagkakataong ito? Sino dito yung nakikinig ka pala para pinipersonal ka talaga ni Lord? Sino nakaranas na ng ganito? Kilala ba ako ni Pastor? Ba't parang yung preaching para sa akin? Sino nakaranas nun? Alam mo, pinipersonal ka talaga ni Lord. Hindi ko kayo kilala, pero si Lord talaga yon. Amen? At salamat sa biyaya ng Diyos, mahal na mahal ka niya. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Siya'y namatay para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Yan na. Kundi para sa Kanya. Kaya kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo, para sa Kanya. Kaya by God's grace, salamat sa biyaya ng Diyos nung tinawag niya ako pumunta Marikina. Salamat na lang at reveal na reveal sa akin ang buhay ko hindi na para sa akin. Para kay Lord. Iwanan mo ang trabaho mo. Hindi na buhay ko yun eh. Gusto ko mag-work, pero dahil buhay na ni Lord ang pinamumuhay ko ngayon, sige Lord, pupunta ako. Dahil merong isa dito na makikinig sa word ni Lord sa Marikina. Amen? Kaya kung nabubuhay ka, ito ang challenge ko sa lahat. Huwag mo kakalimutan, i-post mo, ilagay mo sa cellphone mo, i-post mo sa Facebook. Sa Facebook. Mabuhay ka para sa Kanya. That's my challenge. Dahil siya lang ang tunay na nagmamahal sa'yo ng totoo. Hindi pang, hindi pang lupa lang, kasama na panlangit. Kasama na. Yung sinasabing, I will love you till death do us part. Mahina. Sa Panginoong Yesus, till eternity. Grabe! Okay na? In conclusion, meron pa yung kasunod, di ba? In conclusion ako, ang Galatians chapter 2 verse 20 ay hindi memory verse. This is your Christian identity. Pakita nyo po. Old me, dead. O, tingnan mo, pakita nyo nga po. Padulo. Old me, dead. Nandyan. Yan. Old me, dead. New me, Christ in me. Yan. Purpose, live by faith. Motivation, His love. Yan. Kaya kung meron pang nabubuhay na dating ikaw, sabi mo, dead, patay na. Pag manabuhayin pa, new me, Christ in me. Anong purpose? Live by faith. Everything, live by faith, not by sight. Not by sight. Motivation, His love. Tuloy-tuloy lang. Bakit? Tumanggap ka ng pag-ibig ni Lord. Tumanggap ka ng love ni Lord. At tumanggap ka ng everlasting love ni Lord. Hindi ko alam kung anong reason nyo po ng pag-attend ng church. Pero I pray, ang reason kung bakit ka naririto ay walang iba dahil gusto mo na mahalin ang Diyos higit sa lahat. Amen? Marami dito na attend, hindi dahil napilitan ka lang. O dahil gusto mong yumaman. Dahil sinabi ni Pastor, pumasok ka ditong mahirap, lalabas ka ditong mayaman. Pumasok ka ditong mayaman, lalabas ka ditong sobrang yaman. Hindi na yon. Taas-taas natin ang level ng ating Christianity. Narito ka kasi mahal mo si Lord. At
Ramdam mong patuloy kang iniibig ni Lord. Yan ang mas matinding dahilan. At ang totoo niyan, ngayong oras na to, dahil reveal na kanina pe-personally ka talaga ni Lord ngayon. Kaya humanda ka. Woo! Kung nahihirapan kang magbago at hindi mo kaya, kailangan mo talaga ng tulong ni Lord para magbago ka. Kung gusto mo talaga totally makasunod kay Lord, kailangan ibigay mo talaga kay Lord ang buhay mo. Yan ang gagawin mo. Kaya right now, may I invite everyone to stand up. Tatayo ka, kasi pe-personalin ka ni Lord ngayon. I've been finding you through all my darkest moments. You'll find my peace. I call for when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is my day. You gives me your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? If I need to and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be where you. Kung hindi ka man tanggap ng sanlibutan ito, sa kung sino ka, may isang Diyos na tunay na nagmamahal sa'yo, na concern sa'yo, na hindi ka iiwan magpakailan pa man, hindi ka papabayaan. Kaya, right now, kung ikaw yung taong yon na sobrang nararamdaman sa oras na pag-ibig ng Diyos, I invite you here in front. Pe-personalin ka ng Panginoon sa oras na to. And He will show His love to you right now. Kung ikaw yung tao, naramdaman mo makasalanan ka, ikaw ka. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Ikaw ang hinahanap ni Lord. Gusto ka niyang mahalin, gusto ka niyang ibigin. At tanggap ka niya kung sino ka, kapatid. Kung ikaw yun, come here in front, huwag ka matakot.
Close your eyes. Worship God. Your life is my way. It makes me your way. Forever I surrender all to you. Yeah, I live to worship you. God is love, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Stand with me, my Lord and King. You're my need to worship you. And I know you bring the light of my life. Take me out there, only word. I really want to be. Father God, touch your people. Touch your people. Iparamdam mo ang matinding pag-ibig mo sa mga tao narito, Panginoon. Lord, bulan mo ang hungkad na puso ng bawat isa. Lord, lahat ng kulang ikaw ang pupuno. Lord, lahat ng sakit ikaw ang magpapagaling. Lord, lahat ng wala ikaw ang magbibigay, Lord God. Lord, punuin mo kami ng iyong pag-ibig as we worship you. Lord, ang buhay hindi tungkol sa amin, ito'y tungkol sa iyo. Come on, church! Worship your King! My Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Stand with my Lord and King. And I live to worship you. And I long to be another loving. Take me higher, your deeper. I really want to be. Banda ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dito na magsisimula ang matinding pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Unahin mo siya. I-prioritize mo siya. Dahil wala sa mundong itong makakapantay sa kayang gawing pag-ibig ng Panginoon. Wala. Wala. Kaya I challenge you today. We will worship the King all out. We will worship the King all out. Come on, church! Ibigay mo ang best worship mo sa Kanya ng buong puso at sisiguraduhin ko sa'yo, ipe-personal ka ng Diyos. Sasabihin ng Diyos kung gaano Kanya kamahal sa oras na ito. Yes!
Father God, salamat po sa biyaya ng pag-ibig na walang katulad, ng walang kapantay. Lord, salamat dahil minahal mo kami ng buong buo kahit kami makasalanan, kahit kami hindi makasunod sa utos, kahit kami hindi perpekto, kahit marami kaming sablay. Lord God, salamat sa pag-ibig mo. And Lord God, sa oras na to, Lord, biyayaan mo ako na kumilos na bagong ako. Kalimutan ang nakaraan. Patayin yung old self at mabuhay para sa iyo, Panginoon. Lord God, kung noon iniwan kita sa pagkakataong ito, bigyan mo ko ng pagkakataon na magpatuloy sa iyo na mahalin ka at ibigin ka na higit sa lahat, Panginoon. In Jesus' name. Kung meron man dito sa lugar na to, na alam mo may pagkukulang ka kay Lord, ngayong oras na to, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mahalin muli siya. Grab the opportunity. Grab the opportunity. Huwag mong palalampasin. And Lord God, sa lahat ng tao narito, bago man ikaw, humanda ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil dito na magsisimula ang journey mo with Jesus Christ. Lord God, salamat po. Dahil alam namin na ikaw lang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Ikaw lang ang way namin papunta sa kalangitan. Wala nang iba pa at nananampalataya po kami sa iyo, Panginoong Jesus. Sa huling pagkakataon, awitan mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong lakas mo, at ng buong kaluluwa mo. Awitan mo ang Diyos! Father God, samahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat araw. Lord, I pray and I declare, hindi kami kontrol ng kasalanan. I declare, Panginoon, na papagtagumpayan namin ito kasama ka. In Jesus' name. At Lord, lahat ng taong narito ay maglilingkod sa iyo dahil kami driven and empowered by your love. In Jesus' name, amen and amen.